Muli pa tayo nagbabalik para po sa panibagong vlog na ating ibabahagi ngayong gabing ito, kung saan ay nasasangkot itong si Lucas Bersamin. So bago po tayo magbahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, pinutin lang ang subscription button at isama mo na rin ang notification bell para magbigay update sa tuwing tayo mag-upload ng panibagong video dito sa channel na ito. Ito yung pagtanggi nga ni Lucas Bersamin na wala siyang kinalaman doon sa sinasabing Cabral Files na kung saan ay may allocable na nakapaloob doon sa initial na ES. Tinuran nila rito ay isang executive secretary, yung ibig sabihin noon, at iniugnay ito kay Lucas Bersamin dahil yung time na yon o siyang nanunungkulan nung time na yon bilang executive secretary ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, ito basahin natin itong news na ito na nakapaloob dito. Maring itinanggi ni dating executive Secretary Lucas Bersamin ang akusasyon na mayroon siyang allocable sa loob ng 2025 budget. Nauna nang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may 5 miyembro ng gabinete ang mayroong allocables, kabilang ang isang ES na may 8.3 billion. Ayon kay Bersamin, hindi siya humiling o nag-endorso o nag-aproba ng anumang proyekto mula sa Department of Public Works and Highway o kaya ay budget allocation. Dagdag pa niya, wala rin daw siyang inutusan sa loob o labas ng gobyerno na gamitin ang kanyang pangalan o kaya ang dati niyang opisina para sa ganitong usapin. Sinabi naman ni Palace Press Officer Yusik Claire Castro na pananagutin ang mga miyembro ng gabinete kapag may ebidensya ng korupsyon dito. Talagang itinanggi ni Lucas Bersamin. Paano nila masabi na talagang si Lucas Bersamin to initial lang naman ang nakalagay doon? Bakit ganun-ganun lang nila hinusgahan ito na talagang inaakusan nila sa kay ating executive secretary na ito? Kung hindi naman nabanggit talaga yung kanyang pangalan. Parang napaka-unfair, no, para kay Lucas Bersamin na ito na dahil lamang sa initial na ES siya kaagad ang tinumbok. Bago ka mag-akusa sa isang tao, kailangan planchado at malinaw talaga na nakaspecify yung pangalan ng tao. Ito initial pa lang siya na kaagad ang inakusahan. Pero nagpaliwanag pa rin dito si Bersamin, no? Kabilang daw dyan, sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakapile na sa korte. Ibinunyag na Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nasa 5 cabinet secretaries at ilang undersecretaries ang may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa ilalim ng 2025 national budget. Base yan sa dokumentong hawak niya na galing daw sa kampo ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang ikinagulat ni Lacson, may isang ES na nakakubra. ES ang tawag sa isang executive secretary. Ang ES nung panahon na yon, si Lucas Bersamin. Nagtataka rin si Lacson kung paano nagkaroon ng allocable ang isang executive secretary. Ang allocables ay ang pondong inilalaan ng DPWH para sa infrastructure project sa bawat distrito. Para yan sa mga lehislador. Pati si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan may allocables din na aabot sa 30.5 billion pesos. Meron ding ibang cabinet secretaries na nakatanggap ng tig 2 billion pesos. Sabi naman ni Batangas Representative Leandro Leviste, may kulang pa sa mga binanggit ni Lacson base sa Cabral Files na hawak niya. Ito yung sinasabi ni Leviste kagabi na parang may pinagtatakpan pa silang mga nabanggit doon sa Cabral Files na yun na sinasabi nga, yun nga, may 5 gabinete doon na na-involve. Ngayon binabanggit na si Bersamin, sinasabi ni Leviste na involved doon sa Cabral Files ay mukhang pinagtatakpan pa at siguro ang pinatatamaan niya rin dito ay si
Senator Lacson dahil siya nga nagsalita rito pero kulang daw yung binasa Hindi daw lahat binasa niya Tuloy natin ito. Secretary Manuel Bonoan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Naka-file na sa korte. Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nasa 5 cabinet secretaries at ilang undersecretaries ang may bilyong-bilyong pisong allocables at non-allocables sa ilalim ng 2025 national budget. Base yan sa dokumentong hawak niya na galing daw sa kampo ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ang ikinagulat ni Lacson, may isang ES na nakakubra ng 8.3 billion pesos. ES ang tawag sa isang executive secretary. Ang ES nung panahon na yon, si Lucas Bersamin. Nagtataka rin si Lacson kung paano nagkaroon ng allocable ang isang executive secretary. Ang allocables ay ang pondong inilalaan ng DPWH para sa infrastructure project sa bawat distrito. Para yan sa mga legislador. Pati si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan may allocables din na aabot sa 30.5 billion pesos. Meron ding ibang cabinet secretaries na nakatanggap ng tig 2 billion pesos. Sabi naman ni Batangas Representative Leandro Leviste, may kulang pa sa mga binanggit ni Lacson base sa Cabral files na hawak niya. Si Senping nga ay nagsabi din na meron ngang 8B. Ang 8B ay para sa ES at SAP. At meron pang kulang sa nakasulat sa listahan na marami sa atin na makakumpirma na hindi lang ES-SAP ang nakasulat sa 8B. Agad pumalag si Bersamin sa akusasyon, ikinagalit at ikinagulat niya ang pagkakasangkot. So, yun, pumalag na si Bersamin. Sabi niya ito, yung niya, I am aghast and outraged at the insinuation that the tag ES found in the so-called Cabral files pertained to me as the then executive secretary to whom was allocated 8.3 billion worth of DPWH projects under the JEA 2025. Kaya niyan talagang i-deny ito Kasi siyempre, hindi naman complete na pinangalan talaga sa kanya Abbreviation lang Bakit ako amin? Kahit sabihin nating totoo to, hindi ko rin naaminin Kasi ES, paano nila mapatunayan na ikaw yun, di ba? So, kahit sabihin nila nung time na yun siya ang ES. Pero malabo, So, yun lamang po at kung nais niyo pong magbigay ng inyong opinion kaugnay ng ating binahaging video, mag-comment lang sa comment section sa video mismo na ito. Maraming pong salamat sa patuloy niyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.